Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang mga Asyano, sa panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Ang Imperyong Mughal ng India. Isang sulyap sa kasaysayan at kultura. Sa pagbukas ng mga pahina ng kasaysayan, masisilayan natin ang isang panahong puno ng pagbabago, pagtuklas, at panghihimasok, ang panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Isang yugto kung saan, ang mga barko mula sa malalayong lupain, ay naglayag patungo sa Asya, hindi lamang upang makipagkalakalan, kundi upang magukit ng kanilang impluwensya, sa mga sibilisasyong mayaman sa kultura at kasaysayan. Ang Asya, na noon ay sentro ng mga kaharian at kultura, na umusbong ng malaya sa loob ng maraming siglo, ay biglang nakita ang sarili sa gitna ng isang mundong nagbabago. Ang mga Asyano, mula sa mga mangangalakal sa daungan, hanggang sa mga pinuno ng mga imperyo, ay humaharap sa mga hamon at oportunidad, na dala ng mga bagong dating. Halika, at ating susuriin ang mga kwento ng mga Asyano sa panahong ito. Ating aalamin kung paano nila hinarap ang mga pagsubok ng kolonyalismo, kung paano nila ipinaglaban ang kanilang kalayaan, at kung paano ang kanilang mga pamana, ay patuloy na humuhubog sa ating mundo ngayon. Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay, upang tuklasin ang mga hindi malilimutang kabanata, ng kasaysayan ng Asya. Ang Imperyong Mughal ng India. Isang pamana ng sining, kultura, at pamamahala. Ang Imperyong Mughal ng India, isa sa mga pinakadakilang imperyo sa kasaysayan ng India, ay naghari mula ika-16 hanggang ika-18 siglo. Itinatag ni Babur, isang inapo ni Genghis Khan at Timur, ang imperyo na ito ay nagdala ng isang bagong panahon ng kultura, sining, at arkitektura sa India. Ang Imperyong Mughal, ay kilala sa kanyang mga kahanga-hangang monumento tulad ng Taj Mahal, mga makukulay na sining, at mga makabuluhang reforma sa pamamahala. Ang mga Mughal, ay hindi lamang mga mananakop, kundi pati na rin mga patron ng sining at kultura, na nagambag sa isang natatanging pagbubuo ng Persian, Central Asian, at Indian na tradisyon. Sa talakayang ito, ating tuklasin ang kasaysayan ng Imperyong Mughal, ang mga mahahalagang pinuno nito, ang mga ambag nito sa sining at arkitektura, at ang mga dahilan ng kanyang pagbagsak. Tayo ay maglalakbay sa panahon ng kapangyarihan, karangyaan, at kultural na pag-unlad, na nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng India. Ang Imperyong Mughal, isang pamana ng sining, arkitektura, at kapangyarihan. Ang Imperyong Mughal, na itinatag noong 1526 ni Babur, pagkatapos ng labanan sa Panipat, ay isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa Timog Asya. Sa loob ng ilang mga siglo, nag-iwan ito ng isang hindi mapapawi na marka, sa kasaysayan at kultura ng India. Pinagmulan at pag-usbong. Si Babur, isang inapo ni Genghis Khan at Timur, ay nagmula sa Fergana Valley. Sa pamamagitan ng kanyang husay sa militar at ambisyon, nagawa niyang sakupin ang Delhi Sultanate, at itatag ang Imperyong Mughal. Ang imperyo ay itinatag ni Babur noong 1526, matapos talunin si Ibrahim Lodi, sa unang labanan ng Panipat. Si Babur, na may lahing Mongol, ay nagmula sa gitnang Asya. Dahil sa kanyang mahusay na estratehiya sa militar, at paggamit ng artilleria, nagtagumpay si Babur sa pagsakop sa mga rehiyon sa Hilagang India. Sa ilalim ng pamumuno ng mga emperador tulad nina Akbar, Jahangir, at Shah Jahan, ang Imperyong Mughal ay umabot sa kanyang tugatog. Ito ay naging isang sentro ng sining, arkitektura, at kultura. Ang mga Mughal, ay kilala sa kanilang pagiging mapagparaya sa relihiyon, at kanilang suporta sa sining at panitikan. Ang mga Mughal, ay nagpakilala ng isang mahusay na sistema ng pamamahala, na nagbigay daan sa kanila, upang pamahalaan ang kanilang malawak na imperyo.
Sila ay nagpatupad ng mga reforma sa lupa, nagtatag ng isang sentralisadong sistema ng pananalapi, at nagpatibay ng isang patakaran ng pagiging mapagparaya sa relihiyon. Mga mahahalagang pinuno ng Imperyong Mughal. Ang Imperyong Mughal, na nagtagal mula 1526 hanggang 1857, ay isa sa mga pinakadakilang imperyo sa kasaysayan ng India. Ito ay itinatag ni Babur, isang Turkic prince mula sa Fergana Valley. Ang mga Mughal ay mga Muslim, ngunit pinamunuan nila ang isang populasyon na karamihan ay Hindu. Ang imperyo ay kilala sa kanyang kayamanan, kapangyarihan, at kultura. Narito ang ilan sa mga pinakamahalagang pinuno ng Imperyong Mughal. Babur. Si Babur ang tagapagtatag ng Imperyong Mughal. Siya ay isang mahusay na general at strategist, at nagawa niyang talunin ang Delhi Sultanate sa labanan sa Panipat noong 1526. Itinatag niya ang imperyo, at naghari hanggang 1530. Akbar the Great. Si Akbar the Great ay isa sa mga pinakadakilang pinuno sa kasaysayan ng India. Pinalawak niya ang teritoryo ng Imperyong Mughal, at nagpatupad ng mga patakaran na nagtaguyod ng relihiyosong pagpaparaya. Kilala rin siya sa kanyang pagkahilig sa sining at kultura. Jahangir. Si Jahangir ay ang anak ni Akbar the Great. Ipinagpatuloy niya ang mga patakaran ng kanyang ama ng relihiyosong pagpaparaya, at suporta para sa sining at kultura. Siya ay kilala bilang tagapagtanggol ng sining, dahil sa kanyang pagkahilig sa pagpipinta. Shah Jahan. Si Shah Jahan ay ang anak ni Jahangir. Siya ay kilala sa pagpapagawa ng Taj Mahal, isang mausoleo, para sa kanyang asawang si Mumtaz Mahal. Aurangzeb. Si Aurangzeb ay ang anak ni Shah Jahan. Pinalawak niya palalo ang teritoryo ng Imperyong Mughal, ngunit siya ay kilala rin sa kanyang mahigpit na pananampalataya. Naghari siya mula 1658 hanggang 1707. Ang pamahalaang Mughal. Isang balangkas ng kapangyarihan at kaayusan. Ang Imperyong Mughal, na nagtaguyod ng kanyang presensya sa malalaking bahagi ng India mula ika-16 hanggang 18 siglo, ay nagpakita ng isang sentralisado at organisadong sistema ng pamahalaan. Ang estrukturang politikal nito ay nagbigay daan sa imperyo, na mapanatili ang kapangyarihan, mapalawak ang teritoryo, at magpatupad ng mga patakaran na nagpabuti sa ekonomiya at lipunan. Sentralisadong pamahalaan. Sa puso ng estrukturang politikal ng Mughal, ay ang emperador, na mayroong ganap na kapangyarihan. Ang emperador ang pinakamataas na awtoridad sa lahat ng bagay, mula sa paggawa ng batas, hanggang sa pagpapatupad ng hustisya. Upang mapanatili ang kontrol, ang imperyo ay hinati sa mga lalawigan, na pinamumunuan ng mga gobernador, na tinatawag na subadars. Mga gobernador. Ang mga subadars ay responsable sa pangangasiwa ng kanilang mga lalawigan, kabilang ang pagpapanatili ng kaayusan, pangungulekta ng buwis, at pagpapatupad ng mga batas ng imperyo. Sila ay direktang responsable sa emperador, at may malawak na kapangyarihan sa kanilang mga nasasakupan. Pagbubuwis at pangangasiwa sa kalakalan. Ang sistema ng pagbubuwis ng Mughal ay isa sa mga pangunahing haligi ng kanilang ekonomiya. Ang mga buwis ay kinokolekta mula sa agrikultura, kalakalan, at iba pang mapagkukunan ng kita. Ang mga opisyal ng pamahalaan ay responsable sa pangungulekta ng buwis, at pagtiyak na ito ay ginagamit para sa kapakinabangan ng imperyo. Bukod pa rito, pinangasiwaan din ng pamahalaan ang kalakalan, upang matiyak ang maayos na daloy ng mga produkto, at mapanatili ang kontrol sa ekonomiya. Malakas at organisadong militar. Ang lakas militar ng Mughal, ay isa ring mahalagang aspeto ng kanilang estrukturang politikal. Ito ay may malaking hukbo, na binubuo ng mga sundalo, kabalyero, at elepante. Ang hukbong ito ay ginamit, upang mapalawak ang imperyo, protektahan ang mga hangganan, at panatilihin ang kaayusan sa loob. Kultura at relihiyon ng Imperyong Mughal. Isang pagsasanib ng mga mundo. Ang Imperyong Mughal, na naghari sa halos buong subkontinente ng India, sa loob ng halos 3 siglo, ay nag-iwan ng isang hindi maalis na marka sa kasaysayan, sining, at kultura ng India. Ang imperyong ito,
ay kilala sa kanyang pagsasanib ng mga kulturang Islamiko at Hindu, panrelihiyosong pagpaparaya, at pag-angat ng sining, musika, panitikan, at arkitektura. Pagsasanib ng kulturang Islamiko at Hindu. Ang isa sa natatanging katangian ng Imperyong Mughal, ay ang pagsasanib ng mga kulturang Islamiko at Hindu. Ang mga Mughal, na nagmula sa gitnang Asya, ay nagdala ng kanilang sariling kultura at tradisyon sa India. Gayunpaman, sa halip na ipataw ang kanilang kultura sa mga Hindu, pinagtibay nila ang maraming mga kaugalian at tradisyon ng Hindu. Ito ay humantong sa isang natatanging kultura ng Mughal, na isang timpla ng mga elemento ng Islamiko at Hindu. Relihiyosong pagpaparaya ni Akbar. Ang isa sa mga pinakadakilang pinuno ng Mughal, si Akbar, ay kilala sa kanyang relihiyosong pagpaparaya. Naniniwala si Akbar, na ang lahat ng mga relihiyon ay mayroong katotohanan at dapat igalang. Ipinatupad niya ang isang patakaran ng relihiyosong pagpaparaya, na nagpapahintulot sa mga Hindu, na malayang isagawa ang kanilang relihiyon. Inalis din niya ang buwis sa mga peregrino na Hindu, at nagtayo ng mga templo at monasteryo. Pag-angat ng sining, musika, at panitikan. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Mughal, umunlad ang sining, musika, at panitikan. Ang mga Mughal ay mahusay sa patron ng sining at arkitektura. Inanyayahan nila ang mga artista, musikero, at manunulat mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, upang dumalo sa kanilang korte. Ang mga Mughal ay nagtatag din ng mga aklatan at paaralan, na nagtataguyod ng edukasyon at pag-aaral. Pag-unlad ng arkitekturang Mughal. Ang arkitekturang Mughal, ay isa sa mga pinakadakilang pamana ng Imperyong Mughal. Ang mga Mughal ay nagtayo ng maraming mga kahanga-hangang monumento, kabilang ang Taj Mahal, Red Fort, at Fatehpur Sikri. Ang arkitekturang Mughal, ay isang timpla ng mga estilo ng arkitektura ng Persia, Gitnang Asya, at India. Ang ekonomiya at lipunan ng Imperyong Mughal. Ang Imperyong Mughal, na naghari sa India mula ika-16 hanggang ika-18 siglo, ay kilala sa kanyang yaman, kultura, at pamana. Ang ekonomiya at lipunan ng imperyong ito, ay may malaking impluwensya sa kasaysayan ng India at ng mundo. Ang ekonomiya ng Imperyong Mughal. Ang ekonomiya ng Imperyong Mughal, ay nakabatay sa agrikultura. Pangunahing pananim ang palay, trigo, at tubo. Dahil sa matabang lupa at sistema ng irigasyon, nakapag-ani ang mga magsasaka ng sapat na pagkain, para sa buong imperyo. Masigla rin ang kalakalan sa loob at labas ng India. Kinakalakal ang mga produktong agrikultural, tela, pampalasa, at iba pang kalakal. Dahil dito, umunlad ang mga lungsod at daungan sa imperyo. Sining at edukasyon ng Imperyong Mughal. Binigyang halaga ng mga Mughal ang sining at edukasyon. Nagpatayo sila ng mga moske, palasyo, at iba pang gusali, na nagpapakita ng kanilang arkitektura. Itinatag din nila ang mga paaralan at unibersidad, upang mapalaganap ang kaalaman. Ang lipunan ng Imperyong Mughal. Ang lipunan ng Imperyong Mughal, ay hati sa iba't ibang relihiyon at uri. Ang mga Muslim ang may pinakamataas na posisyon sa lipunan, ngunit mayroon ding mga Hindu, Kristiyano, at iba pang relihiyon. Mayroon ding mga maharlika, mga ngalakal, magsasaka, at alipin. Sa kabila ng pagkakaiba-iba, nagkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa imperyo. Nagkaroon ng pagpapalitan ng kultura at ideya, sa pagitan ng iba't ibang grupo. Mga ambag ng Imperyong Mughal. Isang pamana ng sining, kultura, at pamamahala. Ang Imperyong Mughal, na naghari sa India sa loob ng halos 3 siglo, ay nag-iwan ng isang mayamang pamana, na patuloy na hinahangaan, at nagbibigay inspirasyon hanggang sa kasalukuyan. Bukod sa kanilang kapangyarihan at yaman, ang mga Mughal ay kilala sa kanilang mga ambag sa arkitektura, sining, pamamahala, at pagsasanib ng kultura. Arkitektura, mga monumento ng kadakilaan. Ang arkitektura ng Mughal, ay isa sa mga pinakatanyag na ambag ng imperyo.
Ang Taj Mahal, isang napakagandang musoleo, na itinayo ni Shah Jahan para sa kanyang asawang si Mumtaz Mahal, ay isang simbolo ng pag-ibig, at isa sa mga pinakakilalang gusali sa mundo. Ang Fatehpur Sikri, isang lungsod na itinayo ni Akbar, ay nagpapakita ng kahusayan sa pagpaplano ng lungsod at arkitektura. Ang Red Fort sa Delhi, na itinayo ni Shah Jahan, ay isang simbolo ng kapangyarihan, at isa sa mga pinakamahalagang monumento sa India. Sining, pagpipinta, at musika. Pagpapahayag ng kagandahan at kultura. Ang mga Mughal ay nagbigay ng malaking suporta sa sining, pagpipinta, at musika. Ang mga pintor ng Mughal ay lumikha ng mga napakagandang miniature, na naglalarawan ng mga eksena mula sa korte, kasaysayan, at panitikan. Ang musika ng Mughal, ay kilala sa kanyang pagiging sophisticado, at paggamit ng mga instrumentong Indian at Persian. Sistema ng pamahalaan at pagbubuwis. Kaayusan at katarungan. Ang mga Mughal ay nagtatag ng isang mahusay na pamahalaan at pagbubuwis, na nagbigay daan sa imperyo na umunlad. Ang sistema ng Manzabdari, na ipinakilala ni Akbar, ay nag-organisa ng mga opisyal ng imperyo, batay sa kanilang ranggo at responsibilidad. Ang sistema ng pagbubuwis, ay batay sa produktibidad ng lupa, na nagbigay ng insentibo sa mga magsasaka, na magtanim ng husto. Pagsasanib ng iba't ibang kultura at relihiyon. Pagkakaisa sa pagkakaiba-iba. Isa sa mga pinakamahalagang ambag ng mga Mughal, ay ang pagsasanib ng iba't ibang kultura at relihiyon. Si Akbar, ang isa sa mga pinakadakilang emperador ng Mughal, ay nagpatupad ng isang patakaran ng pagpaparaya sa relihiyon, na nagbigay daan sa mga Hindu at Muslim na mamuhay ng mapayapa at magkaisa. Ang mga Mughal ay nagpatayo ng mga templo at moske, at nag-imbita ng mga iskolar mula sa iba't ibang relihiyon, upang makipagtalakayan at magbahagi ng kanilang kaalaman. Ang Imperyong Mughal ay nag-iwan ng isang malalim na pamana sa India at sa mundo. Ang kanilang maambag sa arkitektura, sining, pamamahala, at pagsasanib ng kultura, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagpaparaya, at pagpapahalaga sa kagandahan at kultura. Ang pagbagsak ng Imperyong Mughal. Ang Imperyong Mughal, na dating naghari sa malaking bahagi ng India, ay dahan-dahang bumagsak, hanggang sa tuluyang pagbagsak nito noong ika-19 na siglo. Maraming mga salik ang nag-ambag sa pagbagsak na ito, na nag-iwan ng malalim na epekto sa kasaysayan ng India. Pagkahina ng pamumuno matapos si Aurangzeb. Ang kamatayan ni Aurangzeb noong 1707, ay nagmarka ng simula ng paghina ng imperyo. Ang kanyang mga kahalili ay hindi nagtaglay ng kanyang kakayahan at determinasyon, na nagdulot ng kaguluhan at kawalan ng katatagan sa politika. Ang mga hidwaan sa pagitan ng mga prinsipe, at ang pagiging mahina ng sentral na pamahalaan, ay nagpahina sa imperyo mula sa loob. Rebolta ng mga lokal na pinuno, at pag-usbong ng Marathas. Sa paghina ng kapangyarihan ng Mughal, ang mga lokal na pinuno ay nagsimulang maghimagsik, at magtatag ng kanilang sariling mga kaharian. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang mga Marathas, isang mandirigmang grupo, na nagmula sa kanlurang India. Sa ilalim ng kanilang mga lider, na sina Shivaji at mga kahalili nito, ang mga Marathas ay naglunsad ng mga pagsalakay sa teritoryo ng Mughal, na nagpapahina sa imperyo at nagpapahirap sa ekonomiya nito. Pananakop ng mga Europeo. Sa gitna ng kaguluhan at pagkakawatak-watak, ang mga Europeo ay nagsimulang magtatag ng kanilang presensya sa India. Ang British East India Company, na orihinal na itinatag bilang isang kumpanya ng kalakalan, ay dahan-dahang nagpalawak ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng diplomasya, pananakop, at pakikipag-alyansa sa mga lokal na pinuno. Ang mga Briton, ay sinamantala ang kahinaan ng Mughal, at ang mga hidwaan sa pagitan ng mga lokal na kaharian, upang palawakin ang kanilang impluwensya. Ganap na pagbagsak noong ika-19 na siglo. Sa unang bahagi ng ika-19 na siglo, ang Imperyong Mughal, ay naging isang anino na lamang ng kanyang dating kaluwalhatian.
Ang rebelyon ng mga Sepoy noong 1857, na nagsimula bilang isang pag-aalsa ng sundalong Indian sa British East India Company, ay nagbigay daan sa ganap na pagbagsak ng imperyo. Pagkatapos ng rebelyon, ang mga Briton ay formal na inalis ang monarkiya ng Mughal, at direktang kinontrol ang India. Ang pagbagsak ng imperyong Mughal, ay isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng India. Ito ay nagbukas ng daan para sa kolonyalismong British, at nagdulot ng malaking pagbabago sa politika, ekonomiya, at kultura ng India. Ang mga aral mula sa pagbagsak ng imperyo, ay patuloy na nagbibigay kaalaman sa kasalukuyang panahon, lalo na sa mga usapin ng pamumuno, pagkakaisa, at pagharap sa mga panlabas na impluwensya. Ang imperyong Mughal, na naghari sa malaking bahagi ng subkontinente ng India, sa loob ng mahigit 3 siglo, ay nananatiling patunay ng isang pambihirang pagsasanib ng mga kultura, kahusayan sa pamamahala, at katalinuhan sa sining. Mula sa pagkakatatag nito ni Babur noong 1526, hanggang sa paghina at tuluyang pagkabuwag nito noong 1858, nag-iwan ang dinastiyang Mughal ng malalim na marka, sa kasaysayan, kultura, at tanawin ng India. Ang pagbangon at pagbagsak ng imperyong Mughal, ay nag-aalok ng mahahalagang aral sa pamumuno, pamamahala, at ang kahalagahan ng pagkakaisa ng kultura. Ang patakaran ni Akbar ng pagpapaubaya sa relihiyon, halimbawa, ay isang nagniningning na halimbawa ng inklusibong pamamahala, sa isang magkakaibang lipunan. Ang paghina ng imperyo, sa kabilang banda, ay nagsisilbing babala tungkol sa mga panganib ng panloob na alitan, maling pamamahala sa ekonomiya, at hindi pagpapaubaya sa relihiyon. Habang pinagninilayan natin ang imperyong Mughal, ipinapaalala sa atin ang pagiging komplikado, at mga contradiction ng kasaysayan. Ang mga Mughal, ay parehong mananakop at patron ng sining, malupit at reformista, tagapag-isa at tagapaghati. Ang kanilang pamana ay komplikado at maraming aspeto, na humubog sa pagkakakilanlan, at direksyon ng subkontinente ng India. Ang epekto ng imperyong Mughal, ay nararamdaman pa rin ngayon, mula sa mga arkitektural na misteryo na nakakalat sa tanawin, hanggang sa mga tradisyong kultural na patuloy na umuunlad. Ang pag-unawa sa imperyong Mughal ay mahalaga, upang maunawaan ang mayaman, at magkakaibang kasaysayan ng India, at ang lugar nito sa mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.